Joint statement ng APEC ministers inilabas na pagpapalakas pa ng kooperasyon at pamumuhunan, kabuuan ng 148 item na manifesto. May report ang aming kasamang si George Bandola live. Ang 148 item na manifesto ng mga APEC ministers kaugnay ng kanilang mga napag-usapan sa isang buong taon na pag-uusap dito sa Pilipinas mula na rin sa mga isinagawang senior officials meeting na nangyari sa Clark, Boracay at Cebu bago ang kasukdulan ng APEC summit na mangyayari ngayon dito sa APEC Economic Leaders Meeting. Inilabas na nga ng APEC ministers ang kanilang joint statement bago ang aktual na Economic Leaders Summit. Ang 148 item na manifesto, inalahad nito ang napapanahong agenda at rekomendasyon para mapalakas pa ang kalakalan sa mga bansang kasapi ng APEC. Bilang kabuuan, inirekomenda ng mga APEC ministers ang suporta sa mga multilateral trading system mula sa pagsasaayos ng customs procedures, pagpapabilis ng palitan ng kalakal, pagsisiguro na sapat ang supply at kalidad ng mga produkto. Naging detalyado rin ang joint minister statement hanggang sa kung papaano mapapalakas ang interconnectivity sa pamamagitan ng internet at digital services, telecom and information at mga pamamaraan kung papaano hihimukin ang mga kabataang lumahok at makiisa sa mga mahalagang information technology infrastructure programs. Maging ang kasiguruhan sa mga pagkain ay tinalakay din ng mga ministro, enerhiya, climate change at disaster risk reduction at turismo. Naging ehemplo naman ang Pilipinas sa paglalatag nito ng mga pamamaraan at hakbangin para mabawasan ang korupsyon at maihatid sa mga mamamayan ng tunay na serbisyo na malinis. Ito ang inilalahad ng temang inclusive growth. Naging napakahalaga rin ang talakayan para sa pagbuo ng roadmap tungo sa katuparan ng Free Trade Agreement on the Asia-Pacific o FTAP. Mga talakayang binubuo ng mga usapan mula sa pagbuo ng Boracay at Cebu Action Plans. Ang Boracay Action Agenda ay espesipikong agenda na tumatalakay sa kahalagahan at kasiguruduhan ng mga small and medium enterprises at kung paano lalahok ang mga ito sa global market. Habang ang Cebu Financial Framework naman ay tumatalakay sa mga napapanahong hamon at kung paano ito dapat tugunan ang mga bansang kasapi ng APEC mula sa pagkilala sa mga sektor na nangangailangan ng tulong pinansyal at kung paano maipapaabot ang mga ito kahit sa mga maliliit na negosyante at hanggang sa mga maliliit na manggagawa. Ito ang framework o ang joint statement na pinirmahan ng mga APEC ministers. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.